the Ribbon Movement, Oo, ano ha? yes. Tapos yung Tindig Pilipinas sa Makati at saka Atom. Sabay-sabay yun sila eh. Oo, Nung weekend. libo-libo eh. Oo. Makakausap po natin ang Kabataan Party List representative at spokesperson ng House Prosecution Panel, si Representative Rene Co. Hi, Rep. Good morning. Good morning po. Maraming salamat sa imbitasyon. Happy Monday. Happy Monday, Kong Renee. Thank you. Well, kami ni Rika masama pa rin ang loob dahil Monday ngayon. Pero Trabaho na ulit, Kong. we have to move on. naman. Eka nga, opo. Ano po ang ibig sabihin ng pre-trial order at bakit ito mahalaga? Sa pre-trial order po, nakalakip ang lahat ng mga preliminaries na gusto nating ayos na bago magsimula ang trial. So, meron dyan yung stipulation of fact na yung dalawang partido tanggap naman, kaya hindi na kailangang i-prove sa court. Nandun din yung wording ng issues. So, yung issues, yung tanong na sasagutin ng dalawang partido para yung argumento nila yung malabas. Andyan din yung listahan ng ebidensya, listahan ng witnesses na ipipresent nila. So maganda po na nasettle na yan bago magsimula para mas mabilis, mas maayos, at syempre hindi na madelay-delay ng mga technicalities pagpasok. Okay. Marami akong naririnig, Rep. Rene, na bakit daw kailangan i-disclose yung mga witnesses ng magkabilang panig? Hindi ba parang ang mangyayari doon di alam ko na kung anong ipipresenta mo, mapaghahandaan ko na. So dalawa po yan. No? Una, hindi po lahat ng witnesses required na pangalanan nyo na sa pre-trial brief Okay. at ilalabas sa pre-trial order. Meron po dyan, general description, maaari po yun, basta may specific purpose na ilalagay nyo kung bakit nyo siya itatawagin para hindi sayang sa oras, diba? Meron Okay. din nga pong reservation of right to present further evidence habang nagtutuloy-tuloy yung paglilitis, maaari kasi may lumabas. So, kung organically lumabas, hindi naman nakalista, okay lang, ni-reserve mo yung karapatan na yun. Parehong partido po ginawa yun. Pero ikalawa, maganda pong ilista na siya para parang gentleman's agreement ba? Hindi susurpresahin yung dalawang partido kung may kailangan paghanda. Po, nakalista na rin dyan. Yun po yung unang rason. Pero ikalawa, ayaw rin talaga natin sayangin yung oras ng korte. Kung hindi mo ililista, kasi yun pala 100 witnesses yung gusto mong itawag, di parang mahirap yun, di ba, para sa Senate Impeachment Court. So yun po yung wisdom din kung bakit tayo, ni-request din sa comment natin final noong June 22. For specification, gawing mas specific yung reason, yung purposes na bakit may pinapatawag na witnesses yung defense. Dahil po sobrang general ng purpose, baka sayang sa oras. So yun po yung gusto natin makita. Okay. Pero hindi ibig sabihin lahat i-disclose mo kagaya ng inyong nabanggit kanina, no? So there can still be surprise witnesses? Perhaps there could be surprise witnesses. Pero ang idea po ng paglakip sa pre-trial briefs ng lahat ng gusto nating ma-present, ipakita na rin natin kung ano yung mga gusto nating ipatawag at ano yung mga sagot natin. Siguro worth noting po na dati, pwede po talaga yung mga surprise witnesses. Pero in regular court proceedings, lalo na sa criminal proceedings, nire-require na po ng rules of continuous trial na lahat ng i-introduce nating witnesses, kahit yung as in general description lang, nakalagay na po siya sa pre-trial brief. Okay. Para po, hindi rin sayang talaga sa oras. Kong Renee, nung last week, medyo, at actually ilang araw na natin pinag-uusapan itong pre-trial conference, no? And akala natin, tapos na siya nung Friday. Pero we are hearing that the prosecution wants some more extension. Tama po ba? Nagkaroon lang po tayo ng request for extension nung hindi pa natin nakitang tapos yung pag-mark ng evidence. Pero tinanggap naman po natin at aninote natin yung pagtatapos ng pre-trial conference. Meron po tayong mga request
na binukas sa impeachment court na sana po ay may directive or comment sila bago po mag-move forward. Inaasahan naman po natin na nasa pre-trial order yun. Opo, alright. Speaking of pre-trial order, ano po ba talaga ito, Congressman Rene? Well, ang pre-trial order... Sige po. I missed that kanina lang po, no? Pero yung pre-trial order na ilalabas po natin, ano, kapag nailabas na po ito, ma'am, at nagpatuloy-tuloy na po yung ating pag-start ng impeachment trial, lahat po ng mga sinasabi ng Vice Presidente na i-disregard yung impeachment articles para sa kanya, ay hindi na po talaga ito didinggin, ano? Well, yung argument po na binukas ni VP Sara Duterte ng ganon, mas nakalaki po yun sa answer nila, no? Kung saan nag-pray sila for a dismissal bago magkaroon ng any kind of hearing. Kung babasahin natin sa Constitution, wala po ganong remedy available. Ang nakalagay po sa Constitution, kapag na-transmit na ang articles of impeachment sa Senate, they will constitute as an impeachment court at maglilitis po sila. Babaybayin yung mga ebidensya, yung mga witnesses nila, at pagkatapos nun, sa dulo, magde-decide sila kung acquittal or conviction yung kanilang desisyon. Wala po dyan nakalagay na ano yung dismissal bago magsimula. So hayaan po natin yung Senate na mag-thresh out nun. Ang House Prosecution Panel naman ay buong-buo ang confidence, no, na kayang i-present yung argument na nakalagay sa articles of impeachment. Ito po ay matibay, no, matatag. Kaya gusto natin, they see that their day in court, yung argument, yung panawagan ng mamamayan. Opo. Would you happen to know, Kong Rene, kung ang Vice Presidente ay mag-a-appear, may sinabi na po ba ang kanyang team on this? Kasi she's very active naman po sa pagsagot tungkol sa impeachment kapag tinanong po siya ng media. Did the defense team say that she might appear on the impeachment trials po natin? Yan po yung panawagan ng mamamayan, and kami po, hinihiling din namin na nasa trial proper po si VP Sara Duterte. So, yun naman po yung kanyang sinabi, no, na she is ready and willing to appear at the proper court. So, ilang araw na lang, 7 days na lang. Next week na po, simula na ang impeachment trial. So, naasahan po natin na ang VP nating ready and willing na sagutin yung charges ay present po on day 1 para po makita ng mamamayan, no, yung ganong willingness. Kung wala po kasi, no, paano natin makikita yung readiness and willingness na yun from VP Sara Duterte? Okay. So July 6 as scheduled, palagay nyo, Rep. Rene, maumpisahan talaga ito despite itong pre-trial extension kung meron man? Yes, inaasahan po natin na magtutuloy-tuloy ang trial proper as scheduled. Meron naman po tayong 1 linggo para i-resolve kung ano pang kailangang i-resolve sa pre-trial. Ang requirement lang naman po, lumabas ito bago magsimula yung trial proper. So, habang hindi pa, no, may panahon pa, ma-release na yung pre-trial order sa pinakakagyat, sana po comprehensive yung PTO na nakalakip dun lahat ng mga answers to the submissions of both parties. No, para po makapagsimula na. No, forthwith ay mangyari na yung trial at siyempre matapos yung proseso ng may prinsipyo ng pananagutan at due process na kapanguna. Rep. Rene, begging your indulgence, mga ilang segundo lang po ito pero may papasok lang kaming flash report. Ano, please stay with us. Thank you. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Klase po at lahat ng on-site school activities sinuspinde sa Batangas City Integrated High School ngayong araw dahil sa banta ng pamamaril. Ayon yan sa Batangas Police. Antabayanan pa po ang iba pang detalye sa balitang yan dito lamang sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Balikan natin si Representative Rene Co. Rep. Rene, nandiyan ka pa rin, ano? Yes po.
po. Okay, salamat po ng marami. We appreciate that. Ang susunod na katanungan, kung magsisimula nga ito ng July 6, ano po? Ano ang rule on the presence of VP Sara? Parang may narinig ako na she should be present on the first day. Can you confirm that? Yes po, yun po yung ating hamon dahil matagal na pong binukas ni VP Sara Duterte yung readiness and willingness niya. Sana po makita on day 1. No, but it is mandated by law na nandun siya. Sa mga iba't ibang rules, meron tong authorized representatives na maaari pong mag-appear on her behalf. Okay. Pinaka-technical, sa akin po, kapag tinawag po siya bilang testigo, dapat andyan. Kung hindi, yun po ay pag-subvert ng subpoena powers at ng authority ng Senate or even ng Republic dahil nasa Constitution po yung impeachment process. So, habang hindi ganon, sasabihin ni VP na pwede namang hindi, pero sa atin, kailangan po talagang magpakita. Lalo na on day 1, pag-i-enter ng appearance yung ating mga, hindi lang yung prosecution, defense, legal teams, pero pati kung sino yung mga accused. So, sana po magpakita siya. Okay. Pero kung witness lang pala yun, yeah. Kong Rene, no? Ano po yun? Kung mag-witness lamang si VP Sara, doon siya talaga dapat magpakita. Well, sa atin, meron din pong, at least sa criminal procedure, hindi rin natin sigurado kung ito yung susundin ng impeachment court. May plea, no? May pagbubuk at may pag-enter ng plea na gagawin bago magsimula yung trial proper. So may reading of charges, etc. Ideally, andun po yung accused. Yes. No, hindi ideal. Dapat nandun po yung accused. So, titingnan natin kung yun yung susundin na process. Kung hindi, maaari pong pagtestigo lang sila. Hindi ko alam kung sidebar lang ito o talagang very important step ito. Yung pong pagpresenta, and please confirm kung ito'y napag-usapan sa pre-trial, na ipipresenta ang witness na si Mary Grace Piatos. Ano po ba ito? Is this only saywar, mind games, o talagang seryoso kayo dito? Ayoko pong pangunahan yung prosecution panel sa ano po yung kanilang strategy or yung witnesses dahil sa ngayon po wala pa tayong pre-trial order kung ano po yung witnesses na i-introduce. Pero ako, gusto ko pong makilala kung sino si Mary Grace Piatos. Gusto nating makita kung yung pangalan na nilagay niya sa resibo ni Office of the Vice President ay talaga po bang nakakuha ng confidential and intelligence fund. Yung PSA may nilabas na certification na walang Mary Grace Piatos, pero kung may lalabas po at may lilitaw kung sino siya, kahit hindi po during trial proper, masasagot po yung ilang tanong ng mamamayan kung saan pumunta yung pera. Kung hindi po, di standing question yan na kailangang i-resolve sa trial. Marami pong mga civic movements po, no, ang gagawa ng parang explainer o yung tinatawag nilang People's Court na isasabay po nila sa paglilitis ng Senado dito sa impeachment trial. Some reasons for that is for yung mga mamamayang Pilipino ay maintindihan pa kung ano po talaga yung proseso nangyayari. Meron silang mapagtatanungan. Pwede po ba kayo makausap doon ng mga People's Court? Can you be invited sa mga pagpupulong na gagawin nila? Yes po, pwede po. Yung atin namang role ay yung pag-explain ng proseso at yung pag-clarify ng publicly available information tungkol sa impeachment. Sa atin din, nakikita natin yung mas malawak at dumadaming disinformation habang papalapit yung trial. Ayaw natin na yung mamamayang Pilipino ay naging biktima ng ganitong panlinlang. So, with the role na kaya nating i-establish siyempre para mas mag-improve yung political participation ng mamamayan, we encourage yung People's Court, watch parties, live commentaries, and sana mabigyan ng espasyo yung mga, public officials, gaya ko, para po mas ma-ensure na yung disinformation hindi po lumalaganap
sa ganitong, hindi lang sensitibong proseso, pero proseso ng pananagutan na gusto nating matapos para po may sagot na, may closure na tayo. Mhm. Nakalagay sa reports po, Rep. Rene, na mga 7 buwan itong magiging tatagal itong impeachment trial na ito. Hindi ba masyadong matagal yun? At saka pangalawa, yung pong impeachment laban kay Renato Corona lasted only 44 days. What is your view on this? Yung prosecution po requested 62 days, the defense requested 30. Honestly, kung total natin yan, 92 days yan, no? And hintay natin yung pre-trial order na preliminarily maglalatag ng ilan yung trial date na sa tingin nila yung kailangan para po malahad ng ebidensya. And sa atin, basta hindi madaliin, pero lahat ng kailangang oras para malatag yung ebidensyang nakalap, hindi lang ng mamamayan, pero iba't ibang public offices, maipresenta, maikonsidera. Ayaw natin na merong ebidensyang maaari pa lang maka-impluensya ng decision, pero hindi nito makita yung day in court sa Senate impeachment court. So sa atin naman, basta komprehensibo, hindi unduly dinedelay, no? So walang delaying tactics, walang pagbukas pa ulit-ulit ng technicalities, and syempre, focus tayo sa evidence. Sa tingin natin, maganda po yung proseso na ito para sa mga Pilipino. Okay, once and for all, can we share with the public, ano ba talaga, anong mga araw magkakaroon ng impeachment trial at mula anong oras hanggang anong oras ito? Starting July 6 at bago po mag-SONA, yun po ay Monday, Tuesday, Wednesday, 2 p.m. Okay. So hindi natin masasabi kung kailan siya matatapos. Historically, nagtatapos yung trial hearing date noong dating impeachment, mga 7 to 8. Hindi ko rin po sobrang masabi. Yun po ay second-hand account dahil hindi pa tayo ganun katanda nung nangyari yung kay TJ Corona. After SONA, it will be Tuesday, Wednesday, Thursday, 3 p.m. So, ibig sabihin yung Monday wala pong trial date, Friday wala din, Tuesday, Wednesday, Thursday, until matapos or until may bagong order na i-release yung Senate na babaguhin yung schedule. Sa ngayon po, pinanghawakan pa rin natin yung ni-release na schedule from then Senate President Alan Peter Cayetano na sinabi naman po ng current Senate President na i-honor niya yung schedule na yon. Kung may pagbabago, maaari pong magbago yung schedule na yon. Pero for now, yun po yung sinusunod natin. I'm curious, Congressman Rene, doon sa mga witnesses na inyong maaring ipaharap doon sa impeachment trial. May mga nagsabi po ba o humingi sa inyo ng security detail or where they can stay for a secure period habang ang impeachment ay nagaganap? At hayaan ko na lang po yung prosecution panel or even yung clerk of court na makapagbigay ng detalye doon dahil po sila yung makakapagsalita on security measures. Yeah. Ang sa atin lang po talaga, yung list of witnesses natin, pinaghandaan po yan. Gusto natin na sila talaga yung best na makakapag-present ng evidence na sinamon natin. Yung purposes nila, specific lahat. Gusto rin natin yung ganong standards applicable kay VP. Okay. Kailan po malalaman ng prosecution panel kung sino ang magiging presiding officer ng impeachment trial? Sa ngayon po, supposedly baka sa pre-trial order, makita natin yung pangalan na yon. Maaari ding hindi. Maaaring may separate documentation na i-release yung Senate Impeachment Court nagsiset kung sino ito. Sa ngayon po, wala pa tayong balita kung sino with finality si presiding officer other than yung narinig natin na ideally lawyer sila dahil maraming pasikot-sikot yung trial proper na kailangan may legal background para mas masabing ganito talaga yung pamamalakad. So, nintay din natin, inaabangan natin, kailangan din ng mamamayan mag-abang kasama natin at mag-assert na with finality ma-establish na kung sino.
Dami pa ring dangling participles, ano? Hintayin pa daw yung Korte Suprema, di ba, dun sa ibang mga kailangan Abangan. desisyonan. No? Kaya nga, yung mga grupo kahapon na nagprotesta, Oo. ito yung sinisigaw. Umpisahan na yan. Oo. Forthwith ng malinaw. Forthwith. Oo. Tama. Representative Kong Rene, Rene, maraming thank you for your salamat. time at po. Ingat po, salamat at tumutok tayo sa impeachment process magsimula July 6. At saka naka-live Salamat stream po. yan, ha? Live stream, di po ba? Opo. Yeah. Okay. Ayan. Thank you very much. Representative Rene Co, Kabataan Party List and spokesperson ng HPP, House Prosecution Panel. Okay. Meron na bagong ano na naman. Tatandaan, HPP. Kala ko Holy Trinity Parish. 9:43